Casters, this will be Virtus Pro versus Team Spirit. Diyos ko Lord. Isa sa mga boss na naman ang kalaban dito ng another Filipino player natin. So we'll see. Speaking of the Filipino players, sila yung ating head-to-head matchup natin yung Larl versus Abed. Without the bias dun sa nationality natin, Abed pa rin ako dito. I think more likely si Abed is more on a sacrificial role na nakikita natin ngayon. Mas consistent siya kasi makikita mo dito sa Spirit, more of mystic ni Lar yung na-highlight eh. Hindi ko alam minsan kung nananadya ba yung cameraman na every time na siya lagi yung tinututukan ng camera. Speaking of mistakes dito, Mike, si Lar yung palagi nagkakaroon ng mistakes. Sa kabila naman, sa VP, ang nagkakaroon ng mistakes, si Timado. Kahapon pa, sumasakit ang aking ulo. 2 series guys na puro VP. And then si Timado palagi ang nadadali. And sana umayos siya dito. I mean, he is again. Layo kasi, Timado versus Yatoro. Ayun nga, testing na mo pa yung first pick ng Spirit. Diyos ko, Tumbler Assassin pang pang fast game. Uy, pero gusto ko yung counter pick dito ng BP Darkseer, tapos may kasama pang Tiny or Phoenix. Okay ako dyan. Maganda yung Darkseer at saka Tiny na combo. Parang nagkaroon agad ng way na okay, this is how we'll kill itong Templar Assassin. Ang dami nilang DPS. May enough damage sila to take down Templar Assassin. Laning stage pa lang, di ba? And for the third pick naman na Spirit, kailangan nila ng 4 na semi-magalaw na may pang-poke. Pwede kasi sila kahit mag-merta lang eh. Dito yung VP. Kaso, hindi, nano kasi babasag ng itlog eh. Hindi yata, mahirap yata mag-merta. Phoenix Phoenix at saka Phoenix, Tiny. 5 Phoenix, no? So, they need a probable na carry na kayang i-withstand yung lane ng face. Sabihin ko sana, Hoodwink, ban pala. Maganda naman sana dito kung sakaling maging ano na lang. Kahit yata, i-task niya na lang yan. Swap lane, no? Phoenix ang nasa baba, no? Tapos Elaine Jakira dun sa top. Kasi at least pag task ka, pag o kaya, CM. Okay lang ako sa CM. Kahit masakit yung Ang inahabol ko kasi sa CM, yung Yeah. yung Collapse, parang masakit ang ulo ni Collapse, ha? Yung kakancel sa Darkseer eh. Speaking of Collapse, ito na nga, pinik na nga ng Team Spirit yung kanyang Centaur. Magandang umaga kay Boss Lay. Yan, si Boss Lay. Sige, laban niya, Merta. Sa TikTok. Laban niya, Merta. Merta Timado. Ay, Timado. Hindi sa Spirit. Merta support. Laban nila. Sarap ng kape. Dalawa nga ng kape dyan. Ay, hindi. AC pares lang. Sulumining Lion. Sakto. Ito nga yung nanap ko. Pang-poke. Actually, it was better kasi may sinabi ba akong stun kanina. Pero ito, may stun din kasi. Hindi na masyadong nila in-address talaga yung basa gitlog. And ito talaga yung hinahanap ko rin na pipigil dun sa Darkseer once na mag-rotate. Diba? Timado hero. Gusto ko makita ang Timado pero hero. pwede malugi yung Lion sa top I mean, Phoenix, yung katapat mo. Wala gagawin yung mana drain mo dyan eh. Ang sakit din ng Phoenix. Ang lambot-lambot mo. Pag tinamaan ka ng Fire Spirits niyan, 2 normal lang. Ang sakit na nun. Ember ni Abed. Pangit ng status ng Ember ngayon lamang yung mga loose games ng Ember ngayon. Loss. Probably ban mo na dito yung Huskar Viper. Hindi, actually parang okay lang yung Huskar. Kaya yata ng draft nila. Phoenix Tiny naman to, tapos Darkseer eh. At saka si Larl hindi naman siya Huskar. Hindi naman siya pala Huskar eh. Ano na lang siguro, Storm? Hindi, kaya din Storm eh. Pag si Lord. Ano si Larl eh? Monkey, mga gano'n. Monkey Pack, Queen of Pain. Monkey Pack, Queen of Pain, ano pa? Invoker. Nag-invoker siya, yes, pero talo sila nung nakita ko. Pero okay kasi dito, is-target yung Sunstrike mo lagi Stun, Sunstrike. So, live din sa kabila guys I think it's OG. Sino ang kalaban nila? I'll check. Aurora? Aurora ba? Diyos ko.
Aurora? Hindi, yan eh. Ayun yata yung... Kailangan manalo ng OG. Aurora? Yun na nga, Aurora, tapos Falcons pa sunod. Ay, Diyos ko, day. Ang hirap nga ng kalaban ng OG sa dalawang series na Parang na, ano paparating. na kasi, parang na-figure out na nila yung OG eh. Yung mga teams. Hindi. Tingin ko, Mike, yung honeymoon phase. Tapos na. Tapos na Ayun para nga, sa OG. na-figure out na nga nila yung OG. Sana, ano pa rin. Tsaka yung sinabi din ni Aki sa akin na ni Yopaj na masyado silang burnout na kasi sa travel. Gusto nang umuwi minsan. Pero ngayon, magsiseryoso daw sila din sa ESL. Pero so far, hindi maganda. Things are not looking good. Mukhang Yes. nagsiseryoso din ang kalaban. But, uy, kahit na sabihin mong they have Tiny, they have Ember Spirit, they still ban out the back, parang respect na lang din kay Lord kasi ito, isa sa mga paborito niyang hero. Yep. Ang dali pa naman ng ano, parang hindi ganun katret sa kanila yung pack. Ang dali labanan ng pack sa lineup nila. At saka yung sinabi natin na ipapalusot ng talaga nila yung Huskar in a way na hindi naman si Lar Huskar player. Tsaka kaya nila patayin yung Oscar talaga. Kailangan lang ng Ember yung Sunday ng na Phoenix. So I don't know if Lar is gonna go for the Queen of Pain or either Monkey. Ako, kuya ko invoker siya eh. Para alam mo yung Ayun, invoker may Sunstrike din talaga. Kung Monkey, okay din naman siya sa against Ember Spirit. Sorry, Sunstrike pares kasi aggressive yung side lanes ng Spirit. Maganda na may global presence ka. Let's see dito mga sir. Ba't sila ng Faceless Void? Timado hero. Oo nga, very timado hero. Like, pag mga ganyan, di mo nang baban yung Faceless Void eh. I think that's gonna be Luna na mag-open dito. Timado Luna na. Kung di naman sila pwede sila mag-Merta. Ayun din, Merta. Akala ko nga yung ina-emphasize mo kanina na Merta, Timado Merta. Support Yun ng pala yung sana. 4 kanina. Pero Kez, Timado dito mga bossing. Ang nalabas ng BP. Ayos. Sugal yung Kiz. Kaya mo si Templar Assassin pero sa laning parang... Burnout na, but yung ibang team hindi. Malapit lang kasi sa kanila yung yung mga, yung sabi dito, burnout ba? Hindi, ayun nga. Tsaka iba-iba naman yung... diba? Invoker nga sila. Yeah. Iba-iba naman yung pagka-burnout. Like yung natin. Iba yung psychological capacity. natin. Yes. Iba Pwedeng nasa same situation combination. Mas ma-burn na to kaysa sa kanya. May ganun naman kasi. Oo. Tama yan. At saka isipin mo ang Pilipinas ang lahi kasi talaga sa Europe pala yung mga tournaments. Tsaka dyan papasok yung culture. Cultural sa shock? Hindi. Sa culture nila mismo. Kasi sa Western, pag mga 18, diba dyan umano na umihiwalay na sa pamilya, ganyan. Umalis na sa bahay. Sa atin, Gets. sa atin, collectivist tayo na Sanay tayo na Kasama natin bonded pamilya tayo, natin. di ba? Bonded yung mga Kaya ganun, mas prone yung Asian countries sa ganun. Pero to, draft na ganito, parang okay ako sa draft na Spirit. Ako Spirit Gusto din ko ako. yung gusto ko yung last pick talaga nila na Invoker. Aggressive kasi talaga ng side lanes na Spirit eh. Also, hindi naman natin talaga mapagkakaila dito. As for me also dito, guys, mas favorable ako sa draft dito ng Team Spirit. Pero don't get us wrong, maganda yung draft ng BP. I mean, lalo na tong first 3 picks nila. Ito yung tinitignan ko talagang magagawa ng play sa kanila. Siyempre, Ember Spirit, alam mo naman na yun yung gagawin yan. Pero yung magiging setup ba nung tatlong heroes dito ng BP, mga Tiny Toss, 'di ba, yung Egg, tapos lalo na si Saberlight. Kailangan niya mag-step up this time kasi kung hindi siya gagana in a positive way, kawawa yung lane nila. Ang din dito, ang kumbaga maging malaking factor din sa Team Spirit yung Stampede. Kumbaga pag nakaposition sila ng maayos, I think kailangan nilang shutdown ito si Collapse, guys. Para sa Gulat niya ako yun yung ayun yung hindi nila binan. Instead binan nila yung Batrider. O baka siguro kasi hindi naman nila expect na magpa-first pick Templar Assassin dito yung Team Spirit, 'di ba? Ang problema sa Pinoy lineup, gaya ng OG, mahilig bawat na lang sa next tournament. Pwede din yung ganun.
Madali lang kasi madali lang kasing, mag-conclude mga ganong bagay. Kasi wala naman tayo sa situation nila. Ayun ang naano natin. And hoping further sa mga umano dyan sa OG mga sir, meron tayong 2 games ngayon. And malaki ang dito ng OG. Kailangan nilang matalo ang Falcons at saka Aurora. Ay, Falcons ba to? Ano ba? Sorry. Sige lang. Ganun talaga yan. Pero ano kaya Falcons Aurora nga. ano kaya magiging situation dito nung top? Yung top yung tinitignan ko ng BP kasi medyo sugol yung top eh. Kasi Phoenix, kaya naman nila pero kaya din sila eh. Yung sa baba kasi sure na magiging okay si Yator dyan. Ilang beses ko na kasi nakita si Yator naka-lane Darkseer. Mapo-force ba to ng Icarus Dive? Hindi na. Hindi niya nagagamitin yung kanyang Icarus Dive para at least may pa naman sila dito sa laning phase. Still, first blood makukuha dito ng Team Spirit. Which is brought us by Quinic mga boss. Alam nyo naman, if you got questions, PM nyo lang page at may sasagot sa inyo dyan 24/7. Pero that is a nice start for Team Spirit. Diba? Buti na lang kamo, hindi na force yung dive agad ng Phoenix. Kasi mukha siyang tanga dyan pag level on. Sacrifice man na ng first blood. Madali naman, kaya naman nila ibawi. Again, kaya naman nila yung katapat nila. But take note lang talaga na kaya din sila nung katapat nila. It's vice versa. Strength lang dito talaga na gusto ko sa VP. Yung Kez naman, ano talaga to Kez? Yun lang. Aga nung right click nila. Sobrang yung Kez, no? Pag sobrang lamang niya na carry. Snowball carry yan. Sakit, no? Snowball carry yan. Ayun yung pag nag-snowball ang hirap pigilan. Sobrang hirap talaga dito, Mike. May mga carry kasi May mga carry kasi na pag nag-snowball, pwede mo pa mapigilan. Isa pa. Wow! Bawal May dito pa. si Fly sa pagharas. Yan. Pero fair fire will be used though. So And hindi naman sobrang mamamatay yung monkey. sobrang yung lion. obvious niyan na lalamang talaga yung Phoenix sa harasan against Lion. Wag lang talaga sila magkakamal kasi pwede sila masetapan nung Centaur. Under or over? I believe this will be over. Over tayo dito. Pag spirit na. Pwede ring under. Depende Sa talaga game sa 2, mangyayari. ganito, spirit sa game 2, malakas sila mag-under. Pero sa mga game 1, Game 1. Pwede. more Baka likely sa stats, kinakapa. puro over ang yan, kapaan muna. Napapansin ko sa kanila. Atong baba mga boss, expect nyo na magiging okay talaga si Yator dyan. Nakita ko na luminagin sa mga top player na Darkseer lang yan. Darkseer hero pero hindi ganoon nahirapan. Ito naman, Abed naman sa gitna. Okay, doing good, ha? Tinatake advantage ni Abed yung kaya na invoker sa early game. Yeah, and pwede niya pang patayin to. Is the slate of is gonna be enough though. So, Wala siya slide. wala siyang kinuha. Hindi ko kuha ng slide yan, alam ko eh. Level 5. Pwede. Pag ganyan, level 2 Searing, level 2 Flame Guard. Kasi lalapitan mo ng lalapitan yung invoker. Para pag alam mo yun, hindi siya maglabas ng forge. Paglabas ng forge yung earth yung invoker, katabi niya naman lagi. Ganun lang, no? Lalapitan mo lang talaga. Tatapangan mo lang. Pag alam papahuli sa tinitignan mo lang din syempre yung creeps mo kung marami-rami ba o mabilis mauubos. Doon natatalo minsan yung Ember. Pag papasok niya tapos walang creeps, yung invoker meron. Ano lang dito yung Lion, no? Hihigop at hihigop. Mana over HP. Para at least safe dito si Collapse sa top. Pero though the Phoenix naman, hindi naman siya ganun kaya mana dependent. Yan yung masakit na gamitin na support. Kasi pag nagkamali ka ng bato nung skill mo, sabihin mo dalawang part spirits mo, hindi tumama. Masakit agad yun. Wala agad yung refraction dito. Nakakagat. Dalawang refraction na yan para sa isang Kaya iron niya shield. yun Oo nga eh. And dito si Saberlight mga sir. Okay. You will get that Lotus. So, good harassment against etong si Yator. Tataka ako bakit niya sinuko agad. Ayun pala yun. Parating na pala yung wave. Okay. Surge is there. Lotus will be used. May nabig yan. Lion. Si Lion. Expected na yan. Pag pwede kumuha ng level 1 meld strike, hindi. Kasi sa bagay, pwede kumuha ng level 1 meld strike. Para pag ganun, mananakit talaga yung Tignan mo, diba? Kinukuha lang yung Purge Spirit. Alam ni Abed na
Pag wala yung Fortune Spirit nung nung Invoker, kaya niya lanean niyang nang hindi natatakot. Ganun lang matik. Wala pa naman tayong mga rotation dito ng mga supports. So, si Larl. Ganun naman ang binibuild ni Larl, no? Yung Meteor Hammer pa rin, no? Pang farm kasi talaga ng Inba. Kes. Mukhang pangit nga ang laning phase dito ni Kes compared sa kay Templar. Oo, matik yun. Uy, grabe si Abed dito. Oh, so Uy, yung kamali. ano niya dito, ha? Street Mistake ba to? Wala siyang street boss. Delikado siya dito. May sunstrike pa, may dual breath. Yun Oh lang. my God, On Abed! cooldown. Miscalculated on the mid lane. Kamali ng din si Lord dun eh. Hindi niya nahihirap yung agad? Ice wall. Kaya nalapitan pa siya. Sayang, no? Ilang beses niya yung ginawa ni Abed and that's Ano the lang. first mission. Hindi niya lang talaga in-expect na nandun yung Jakiro. Pero nice time para kay Abed. At least alam niya na okay, kaya-kaya ko patayin yung Invoker. Sadyang, ang tagal lang talaga ng cooldown ng Slide of Fist. Delikado. Dito yung Phoenix. Ito na yung nade na hagis na. So, Sunstrike. Uy! Ay, iwasan. Alam niya. Basang-basa ko na, boss. Patay sa ano siya doon, no? Nasabi na ni Abed yun. Nag-sunstrike. Nice anticipation from FLY. Hindi, nasabi na Abed yun. Oo nga eh, Invoker kasi. Sabi na Abed. Invoker kasi Gumanon, si Abed. gumanon na yung kamay niya, no? Gumanon na yung kamay ng Invoker. Nakikita ba yung ganon? Nakikita po nag-sunstrike. Talaga? Care for Sunstrike. Alam mo yun pag nag-sunstrike yung Invoker. Dito lang sa mid. Kaya yung mga pro teams, madali na dodge yung sunstrike. And dinadodge lang dito yung kanyang cold snap. Pero kinakailangan mag-ingat ni Abed. Level 6 guys. This is the contest. At nasa baba ata dito yung power up. Uy! Nandito si Hellscream. Makuha pa ni Abed dito yung Arcane Rune. Patay ka, boss. And the Slide of Feast and Searing Chains available pa. Searing Chains is there. Panto dito. Trying to survive. Fly with a slow. And Abed will take the dragon. It is a mid. Bawi agad. Ipagamatay niya kanina, di ba? Ito namang Invoker going for that, ano pa rin to eh, Meteor Hammer. Pinfarm na ni Abed, no? Alam niya, hanggat wala yung Jakiro, hindi tatapang yung dito eh. Hindi enough yung Lion para i-take down siya. Ang ginagawa dito ni Abed nagka-casual earn lang siya minsan sa mga spirit. With Spirit, Ember, I don't know if i-dediretch nito ng Vessel. Dito, okay yung Vessel gamit. Ang sakit ng ang sakit ng Vessel sa Jakiro at sa Lion. Lalo na may centaur pa. Depende yata yun minsan sa situation niya kung mayaman siya or not. May Saberlight also, together with Hellscream. Ito yung maganda synergy dito ng bottom lane. Yung Tiny at saka yung Iron Shield. Kaya ngayon, si Yatoro, pressure siya, swapping out the lanes So, kinakailangan mag-ingat ni Timado dito sa top. Although, hindi pa naman ganun kalaki yung potential kill ng Team Spirit as of now. Ingat-ingat na talaga sa mga stun strikes. Hanggat unless mag-level 6 yung Centaur. Ay, nagpapa-level 6 na yung Centaur. Kailangan mag-level 6 yung Centaur dito eh. Ito, magle-level 6 na siya. Ilang clips na lang ba? Babait niya, yung sarili niya. The bait is there, the stun is used, and the Sunstrike will connect. Meld, yun lang. Timado is trying to live. Good avalanche on the 3. Ito yung Stampede para unahan nga nilang pitasin. Ito si Kes. So, Collapse might fall. And Abed is there. Ito mo ba yung nakita ko? Kailangan pa nilang isang target. Abed with the Searing Chains. Huli dito yung Lion, mga sir. Ayun lang. But I think it's okay for both teams kasi in a sense of team spirit nakuha nila dun yung core dito ng BP. As for BP naman, nakuha nila yung dalawang hero ng team spirit, isa pa rin yung core. Tsaka maganda kasi doon sa spirit, naiwanan nyo naiwanan nyo ba lane. Tama ba yung nakita ko, tinos yung TA sa Kez. Ayan ito. Tinos yata eh. O, tinos. Ayun o. Tinos sa Centaur, tapos lumapit yung Centaur. Okay na, kasi parang pwede mo na lang i-treat yan kung ikaw si Collapse na okay, reset na lang to, di ba? Nakuha pa rin naman natin yung gusto natin. And Ito hindi hindi pa nga magiging okay. nagtatapos. Kung mapipitas nila dito si Collapse, yun ang hindi maging okay. Kung mapasok dito si Timadua, nandito na si Abed. Good rotation from the Emperor, mga Serpanto. Out of luck.
kuha na naman dito ng VP and pwede pa nga silang Dominating. makapag-push sa This- top lane. The this pressure is goes a on good dito, start Mike. para sa isang Ember Spirit na alam mo namang hindi magpa-farm gaano, more of rotation talaga yung gagawin. Ito talaga yung magiging source of income niya, kaya good siya, may napapatay sila lagi. Siyempre, sa earn niya na rin. Kumuha na dito ang VP ng top tower. So, si Yatoro din tumatago ha. Okay, na-bait lang ata. Konti na lang. Kailangan mag-ingat ni Patay Abed. ka. Pero si Hellscream. Patay ka. Cold Snap, Sunstrike. Execution from the Invoker. Ni Papatay ka Lard. ng galaw. Level 9 to Uy, level nice 9, no? dodge. Baka Abed yan. Hindi siya mag-vessel. Oo, Like, rekta nga talaga. correct na siya ng Shiva. Pang slow na rin dito sa ano sa Bakit ganun pa rin naman yung idea, counter pa rin sa center. Kaya habulin niya rin siguro yung armor agad. panghabol din talaga dito sa Templar ni Yatoro. Pero si Yatoro dito, hindi pa siya masyado nape-pressure. I think for VP, nabawasan na nila yung top tower dito. Pwede na silang pro-measure agad dito sa baba, guys, ha. As for si Saberlight, level 1 pa naman yung kanyang vacuum. Wala pa naman mga teamfight na sobrang effective sa level 1 na vacuum dito ng Darkseer. Hindi ka kaya siya. Kaya Sanj ang gagawin ng Ember. Change, no? Change siya. Kanina Shiva yung naka-Q sa kanya. Kaya nga eh. The wall will be used. Hindi mo alam kung nasan yung wall, no? Kasi Kaya nasa nga. Macro Fire din, no? Kaya nga nagulat ako, may lumabas na illusion dun sa ano eh. Macro Fire. Grabe nga yung ano nun, coincidence nun. Ah, hindi. Ano yun? Parang delay, no? Yung labas dito na, ng ano. nandun na siya nung ano. Parang natatakpan lang talaga nung Macro Fire yung effect. Ito si Larl, guys. Available na dito yung Meteor Hammer. Diyan ang pressure si Abed, iwanan yung mid. Okay, Soundstrike. Ito pa, ha? Blast. Si Abed, delikado. Kulang pang blast. Yan yung blast. O kung ano, hindi umabot yung cooldown nung ano niya, nung invoke niya. Possible. Okay, malas lang. Hindi ata siya nakaprepare masyado yata napaga yung go niya doon. Lapit niya Abed. Ito yung maganda. Meron tayong smoke ngayon. And they have eyes on the Templar Assassin. So, pag nakuha nila tong si Yatoro, instant push to. May Para sa stampede to VP. eh. Ay, nandiyan na rin yung Jakiro. Yep, they're gonna spot this Templar. I don't know if Team Spirit dito is gonna help Yatoro. Yatoro, huli. Meron tayong Ice Path. Lalabas ba ni Fly yung kanyang itlog? Noisig. Wala makakamot nga dito sa itlog. It's just Jakiro. I think it's gonna be enough though. Patay nila yung Templar Assassin. Trade-off nga dito. Larl on the spot! With the trade-off dito sa dalawa, laban sa isa. So, na-balance pa ngayon ng Team Spirit. Okay lang para sa BP. Hindi siya zero yung nakuha nila doon. Tapos, napareact nila lahat ng heroes dito ng Team Spirit at the same time yung kanilang carry nakakapag-farm. Pambawi na nung ano yan. Pang space na kung sakali dito sa Kez. Kaso yung Kez. Sana naman Sunstruck dito with the Ice Path. Hell Scream. Ulit na naman. So, eto si Larl. Biglang umaabante dito sa network, ha? Nasirin Jade sa Avalanche kasi. Hindi niya natamaan, boss. Hindi niya na-right click. Handa talaga yung Team Spirit dito. Pero si Abed, direkta agad siya na BKB. Mukhang napansin niya na yung situation kanina doon sa may baba. Kung ano yung kailangan niya agad. Kailangan niya lang ng BKB. Pero Panto, Okay, patayin na. Panto, medyo tumatagal ka nga. Sakit yan, Ember Spirit na may Flame Guard tapos lalagyan ng Iron Shell. Grabe DPS yan. Na-pressure na naman. At dito na rin yung VP. Mukhang handa na rin sila. Kasi yata may creeps na ata si Saberlight na paparating. So, pipe na rin diretso dito yung Darkseer. Pero bibigay na ng Team Spirit yan. Looking at their course, walang balak pumunta sa baba. Wala rin kasi mana, masyado yung Invoker. Greedy kasi yung kanilang lineup dito eh. Centaur, Templar, Invoker. So, most likely mga sa 25-minute mark pa. Ito yung kailangan nilang alagaan si Abed. Kasi once na mabigyan ng 2 beses ng sunod-sunod tong si Abed, yan, yung network niyan bababa ng sobra. Ayun din, no? So, ngayon, si Abed with the sacrifices na ginawa niya kanina, yan, he's rushing the BKB para at least hindi siya palaging madadali dito. I don't know what's next for Team VP. Si Timado, pinabayaan na ng farm. Ito na nga sa mid, magkakatagpo na guys.
Avalanche and the toss is there. Iniwas pa nga ni Abed dito yung tornado, pero maiiwasan niya ba yung Sunstrike? Naku Mukhang po. hindi. Defeating Blast is Nabuhay there. pa. Abed goes down. Lion dito. He is still alive. Oh no. Kamalibos. Oo Yung nga. toss na pasama. I mean, syempre, kailangan naman talagang gawin yun, pero nagkamali sa bit. Yung slide to fist niya, hindi inabot yung Lion. Tapos nati na shield pa. Naku po. 14-minute deso dito sa Templar at add nga dito si Yatoro ng Actually, pressure sa hindi mid tower. 14 yan eh. 12 yan eh. Ata, 12 ata siya. Ayun o, pagka slide to fist niya, di tumama. Patay sana yun eh, kung tinamaan niya. Ang isang slide of fist na lang, no? Kasi 40 HP na lang natitira sa Lion. Patay na siya dun sana eh. Sa DPS nung ano, DPS nung Flame Guard. Okay, hindi to replay. This is gonna be another team fight. Collapse is there. Habang yung Avatos, dito yung Centaur. Wala na stampede ah. Okay, ito yung slow. Uy, Ay, ganda ganda! Ganda ng impale! At naiwasan pa! And another stun from Collapse before he falls down. Pero dito yung VP, mananalo na nga sila. They need to space Atos. out. Atos, reveal. Abed, dropping down. Konti na lang, he will die. Dito din si Hellscream. Medyo malalim yun. And that's the Templar Assassin with the Desolator. Outplayed sila dun. Outplayed na Hindi outplayed. nila expect yung tatama yung dalawang ganun ng ano. Dalawang ganung stun ng Team Spirit. Nag-complement kami yung stun ng Lion dun sa may setup ng Centaur. After ng 2-man stun ng Lion, na-follow up pa ng 3-man kasi yung kain niya na nadamay din sa stun ng Centaur. Tsaka sobrang saya niyan para sa isang Buti nga early eh. Desolator. Hindi sobrang dami nung like normal nung TA dun. Yung Cyblades. Kasi kung that moment pala nakapag Cyblades na siya, ubos na sila agad dun eh. Grabe commended yung Lion dito, pare. Ano? Isa pa yan. Wala? Diba to? Ayan. Ah, Ayan, yan ayan. yung Ayan una, yung unang start, replay. start. Hindi natin nakita to. Diyan na tayo nagsimula eh. Ayan na dyan. yung Support stun yung strike na- vacuum, pre. Ayan yan. Nakapag-stun pa kasi TN. Ayan na. Stun. Magda-dive. Dive. Pak! Ah. Sarap. Tapos 3-man naman yan. Pak! Ah. Ay no, buti. Late na umano eh. Late na dumating yung TA na right clicks ng TA. Tapos yung Atos din talaga. Uy! Dito na naman, sa gitna. Kailangan makabawi dito ng VP, pero mukhang, ayun na nga, si Timato, hindi na inabutan. Pati si Apet din. Hindi na rin na nasilayan yung araw. Sabay Diyos Roshan. ko. Pinilit nila yung agaw ng ano, ng rune dun. Walang spell masyado yung Team Spirit, yung BP, di ba? Wala silang Spirit. ano eh. Looking good, 16 minutes. We were expecting mga 20 to 25 minutes kasi napapalag. Pero with the two huge team fights na nanalo dito yung Spirit, guys. Tsaka ito rin sinasabi ko sa Sean, dalawang Kawawa. beses na sunod, mamatay yung Ember Spirit. Tignan mo yung network niya pagkalis nung ano na yan. Baba bigla. Diba? Ayun yung Wala. sinasabi ko sa iyo na grabe yung magiging impact ng sa Ember Spirit eh. Yeah. They have slightly given up the rush. Di, tutuloy nila yan. Kahit ano, kahit sabihin mong may ano dito, may egg ganyan, wala nang wall eh. Ayun yung malaga sa kanila. Egg walang into wall. the vacuum eh. That's kind of deadly for Virtus Pro. And they're May stampede naman eh. They're gonna Magkaka-stampede. spot this rush na konti na lang ang buhay. Hindi nila kaya. Wala pang charge yung ano nila. Kes. Yung kes nila. Radiant are scanning. Magkaka-stampede na to eh. Ito, si Collapse ang unang nakita. 18 sec. Binate lang ni Collapse yung kanyang sarili. Hindi gugo nga dito etong BP. May armor pa. With that golem na neutral. 12 armor yan ha. Makunat yan. Na provide. At saka may fight na rin sila dito, Mike. Paano nyo papatay? Handa na sila. Diyan ka ngayon mape-pressure as BP. Yung mid nyo, gustong-gusto pumapatay, pero mau-hold kayo sa ganitong standoff na yung mid nyo. Siyempre, pag ganito, walang mapapatay. Atos from Lord. Sunstrike kasunod. Mach or Fire. Ice Path. Burado agad dito si Saberlight. We have the slow. The shard from the Templar Assassin. Medyo annoying nga yun. So mapapatay nga ng BP dito yung Lion muna. Ice Path is good, pero mukhang etong si Collapse. Walang Nice, pupuntahan. Avalanche. Avalanche is there to secure the kill. Kung di pa naabot ni Scream yun, baka wala pa nakakuha dito yung side ng BP, pero all is good. Nape-prevent nila dito agad yung pag-take ng Roshan ng Spirit. And actually, papalakin pa nila.
Leader of HP na lang natitira sa Invoker dito eh. Kasi kung makita siya ni Abed, pwede siyang lulusubin. Pero si Yatoro dito, medyo makati yung kanyang side blades. Grabe yung mga poke yung ano, yung... Oh, good dodge, Sunstrike. May silence na yung traps dito ni Yatoro eh. Grabe yung mga poke yung Jakiro. Kaya pick na pick eh. Wala na. Sayang yung opportunity doon, right side of BP sana, na-take down yung Roshan. Sila na nga magro-Roshan dito, Mike. Still, meron pa silang, vacuum into the wall, ha? Wala na, papalipatin na sa baba yan. Si Saberlight. Nagtipi sa baba yun. Oo nga eh. Nag-aabang na, pero ang spirit dito, meron pa silang window eh. I think the damage is still enough. Kung gugustuhin nila. Kaya na 30 sec. Yep. Kaso hindi bibigay ng spirit bus. Diyan Ay, nadali ng yung BP eh. Diyan nadali yung Thunder versus OG yata, yung last tournament. Sana. Ay, kalimutan. Ay, hindi. Liquid versus OG. Lamang na sana yung OG. Tapos akala ng OG na bababa na yung yung Roshan. Sabi, ang call nila, 20 seconds, 30 seconds, kaya natin yan. Scanning. Di na. Binigay na. Although, hindi naman to ganon. Hindi na bumaba. Aantayin na lang ata bumaba. Pero nakakawa talaga yung Ember. Pag namatay ka talaga ng dalawang sunod na beses na ganun yung ano mo, dominating us 2 consecutive deaths. Grabe yung bumaba ng network. Speaking of May Lotus collapse, yan. kumain nga dito ng Raptor Dance. Stampede, kahit duguan dito yung Centaur, still charging in. So mag-hesitate siya though. And then ire-reset na lang nila dito yung kanilang mga creep waves. Roshan na sa bottom lane, disregarded na totally. Because Tormentor is up right now. So pwede pa kumuha dito yung VP kasi mas lamang sila sa Tormentor side. I don't know if Team Spirit ibibigay ba to or papalag na sila. Hindi. Nasa mid sila lahat eh. So, Kunin Tormentor na nila for an Roshan. Aegis. That's their call. Bigay dito sa BP ang Tormentor. Dapat sa Phoenix mapunta. Whoop! Naku po. Oy, naku po! Grabe ka naman! Naagaw pa. Si Kanto. Aray mo. Alam nila, magro-Roshan na syempre eh. Nagganon na yung Invoker eh. Cataclysm na eh. Pero Solid ka, Lord. too bad, hindi rin nag-Roshan pala yung Spirit. Mali sila ng read. Eh, nakaready na mga agaw sana to. Binaba na yung bote ni Abed oh. Solid. Grabe kasi yun. 4 yata na Sunstrike. 5 yung tumama doon. Sa Tormentor. Hindi, anim. Anim ba? Anim. Putik ubos. Anim ang tumama doon. Parang 3 hero na dikit-dikit sa Tormentor. Ubos talaga yung ano, Tormentor level 1. Nagulat nga ako eh, yung Tormentor na parang 40% HP. Biglang na-burst ng Cataclysm. Alam na nila eh. Alam ka namang pigilan nila eh. Ay, gusto mo masobra ka na dito, Lion, ha? Ito si Hellscream. Gusto niya ng setup. Pero the traps from Yatoro, hindi siya makakapag-execute dito ng Toss Ava. 8K network lead na agad dito yung Team Spirit. Ganon-ganon lang. Ayun, no? 3 yan. Actually, Buti nga wala namatay sa kanila eh. 8! 8! Grabe. Wala pala yun. Akala ko 6 lang, 8 pala. Sabog. Kuha talaga yun. Tapos level 1 lang. It's Kung mga just- level 3 yun, Oo. ano pa eh. Makakasurvive pa yun eh. Hindi lang skills ang kinakailangan, meron din konting swerte na nangyari doon. Luck and skill, guys. Calculation yun, boss. Mhm. Hindi, sa isip-isip din nun. Ito na yan. This is it. Kakakuha ko lang Aghanim Scepter. Gamitin agad natin. Ang maganda dyan siya, after nung pagkakataklysm mo pagkaagaw nila nun, wala nangyaring team fight. So yung next fight, available ulit yung cataclysm nila. Yes. Ganon din. Habang yung Roshan, 5 minuto na sa baba dito tumatambay. Dagger from Lion. Ayan, dagger out muna siya. Dire are scanning. Capable kasi yung dalawang to na kumuha ng Roshan eh. The Desolator from their carries. Darkseer Pipe. Okay, 300 na lang para sa kanyang Blink Dagger. That is a big factor para dito kay Saberlight. Manta Deso. Good build from Timado. Mukhang farm na naman sila. Si Abed dito, ang layo na ng network against sa Lorl. Kawawa naman si Abed, guys. Nasa 4K to 5K na. Ano bang, speaking of Abed,
May BKB na ba siya? Ay, wala pa. Wala pa. Bumaba nga na sobrang network niya dahil sa nangyari. Okay, the smokes. Kung sakit tuloy yun sa Ember Ito na, Spirit. nasa high ground ngayon ng Team VP. They have the advantage, pero alam mo naman, si Collapse lang nasa unahan. He's gonna break the smoke ngayon and wala pa naman makikita dito na initiation. Etong Team Spirit. Kailangan lang talaga nila mag-ingat kung may maatos dito at saka may cataclysm, may Arcane kalalagyan Rune. talaga. Arcane Rune. That's good para dito sa Ember. Still respecting dito mga sir kasi yung vacuum into the Avalanche, maganda pa rin yun na pull off para sa VP. Okay, playing it Tayo slow. talaga. Pushing lang dito yung Team Spirit, shoving the creep wave. Kaso malulog yung BP, aangat yung Roshan eh. Yan. Dyer's 30 seconds na lang aangat and they know. Nahabol na Kailangan lang. lang nilang i-secure dito yung area na to para hindi makaposisyon masyado yung VP to contest the top. Aangat na yung umangat na dito yung Ember kasi hinahabol niya na yung hinahabol niya na yung BKB niya. Ito pa BKB. Naku, layo pa pala boss. Dalawang component pa pala yung BKB na ito. Nagmahanta pala siya. Oo. Para sa ano? Masagwa. Walang tinamaan yung vacuum. Kasi ang annoying din talaga nung nung traps ni Yator eh. Kumuha agad siya ng shard. Tsaka yung mga cold snap ng invoker. Matik yan eh. Pag Tsaka ganyan mga Atos din. kalaban mo. Pero VP, they need to take care of this mid lane. Seems like Team Spirit ayaw nilang i-give up ng ganun lang kadali guys. Makukuha pa naman ni Abet. But the Roshan, ngayon guys pupunta na dito sa top. Ito na naman, round 3 to para sa Roshan pit. Yan. Pwede na, actually, pwede na start ng Spirit yan. Naka-push forward yung creeps nila masyado sa taas eh. Pwedeng may mapilit na mag-def doon. Or pwede din nila gamiting bait yung pagka-push doon sa top. Naku po, makikita yata sila sa lane ward ng BP. Hindi pa rin masyado papasok itong Team Spirit eh. Nakikita yung galaw nung kasi Oo, wala silang save. mabibait to boss. Okay, the kiss. Ayun, buti masyado napaga yung At nakita ata dito ng VP. Tinignan nga nila dito yung Team Spirit sa top. And they are moving on the north side. Okay, kita dito si Ru. Gusto agad i-burst. Successful dito ang Team VP. Chase down muna. Iiwas sila. Wala pa invoker ha. Alam nila invoker nasa baba eh. Nascan pa ng BP yung TA. Sasuko na yung spirit niya sa meta. Dyer's bottom tower Naunahan nilayan nila eh. Tsaka yung TA kasi nag-twin gate. Nag-TP siya ulit dito. Pre, mas stampede ako narinig sinong nabutan. Si Timada ba to? Si Hellscream. Ito na, pwede na i-try yung Roshan. Oo, wala pa dito ha. Kalahating minuto na wala si Hellscream. Si Saberlight yung magiging pag-asa nila dito sa teamfight. Yan na, gusto nila yung kes. Alam naman parang sa isip-isip naman ng spirit, alam nilang hindi makakapag-Roshan basta-basta yung spirit. Sila naman kahit walang Roshan, kaya nila yung BP. Oh, advantage naman sila. Nasa amin ngayon ang alas. Kung nagkaganon itong center, ang hirap na ng game na to para sa BP. Naging cat and mouse na nga sila dito eh. Pero ang nakita ko naman dito kay Collapse, ang binibuild niya Mike is the Lotus Orb. Radiant's Pero na bottom nga tower yata eh. is under attack. Alam ko may Lotus na yung team spirit eh. Bed ngayon ha. Aga. They're searching for someone habang dito si Larl, tamang cataclysm lang or any commotion na mangyayari dito sa Roshan. Nalulugi sila sa resources eh. Kita mo merong si Atoro, continue lang ng farm. Si Larl nasa baba lang. Nagsushow ng creep wave. Are scanning. And yung ginagawa dito ng VP na trying to find an opening dito sa Roshan, took advantage lang sa farming. Ayan yung mga BKBs. It's available na ngayon. I think it's a green light ngayon sa Team Spirit. Ito na. Ito na yung hinihintay ng BP kanina ba? Yung BKB kasi para hindi na siya madali makontrol dito ng mga disables na Team Spirit. And this may
might actually give a chance for BP na masecure din yung Rosh Pit if ever manalo sila ng fight. Kaso, Yan lang, kita agad dito yung ibong Adarna. ayun nga, nabawasan agad sila ng isa. Nahuli si Fly. 40 seconds yan ha. May BKB na rin yung Invoker. Ayan, pati si Yatoro, kumuha na rin ng BKB, sabay sila ni Larl. Dahil dun sa patay nung nung TA, ay ng Phoenix, hindi nila magugut, hindi nila babantay ito Roshan. So that's the first Roshan in this game, guys. Nasa mid-game na tayo dito mga kaibigan ha. So, pwede nang ano ito ng Team Spirit. Pwede na, pwede Yung objective or na team fight. ubusin ng Spirit yung outer towers ngayon dito ng BP dahil sa nakuha nila yung first Roshan. Yep, and it's gonna be an easy tormentor. Pero with that rush kill, Alam niyo na yung mga boss, brought us by Everyday Gadget for your next upgrade. go everyday. Gadget. Naku po, Kasi kataklasin. meron ng Patay Hex. ka dyan. Yung lion pala yun. Ito yung Atos. Gagamitin Hellscream. Sumama ka pa. Dalawang tira lang dito sa Templar Assassin. Itutos And Lar niya will get sana that sa double ano. kill. Itutos niya sana yung Ember dun sa Darkseer kaso nahuli pa din yata yung Darkseer. Yep, may nahuli din ata dito si Ru. Yun, nakapag-surge. Saberlight. Ay, hindi pala nag-surge yun. Kumakate. We have the vacuum into the wall to save himself. Pero inabutan dito ng stun ng line. And the force of is there. The slow, the macro fire, the silence from Yatoro. At Blink ulit. aabutan pa. Another surge will be committed. So Saberlight will go out. Pero pangit, ubos yung skill nila. Namatay pa yung dalawang hero nila. Dire's bottom On point naman ng mga stun nito. Baka runa yan. Kawawa kayo dyan pag nakuha mo yung cone pa na ano. Ay no, yung level 20 talent. Damay-damay na. Sa Lion? Hmm, Akala ko 25 yun. 2020. 20 na? Ano yung 20 na ngayon? Alam ko finger of the damage yun. Umali ako ng pagkakalala. Yung cone. With the ages advantage, guys, ha? Team Spirit dito, we could afford to go for the Tormentor. Pero uunahin na. Unahin dito, Ano na dito yung mga secondary towers. Brigada na yan. under attack. Dire's structures are fortified. Linis talaga ng outer towers ng BP. Hirap lang kasi for BP, alam, may BKB na sila ganyan. Yung mga core nila, kaya naman na lumaban. Kaso pipitas-pitas sila ng isa't isa eh. Pa isa-isa, kaya hindi sila makalaban as 5 ngayon. Tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Under level bigla yung Radiant's Ember. middle tower is under attack. Sacrifice talaga malala. Actually, isang team fight lang to eh, na successful eh. Dire's bottom Meron pa naman silang vacuum. Basta mapatay nila yung TA. Oo, yung vacuum tapos may egg pa sila. Kain-kain nila yan eh. Pero here goes the second Tormentor. Naku, pag naagaw na naman to ng magandang cataclysm. Actually, nandyan yung ewan ko lang. Spirit. Yet, nandyan yung Spirit. They could go for the setup. Hindi nila makukuha dito pero cataclysm Gondo! nakukuha rin. At dito, sumabog lahat. Si Hellscream duguan. Patay agad dito si Fly pagkatapos ng kanyang egg. Si Collapse. Gustong-gusto dito ng Kes. Pero seems like si Timado out na lang. Umabot! Umabot talaga pare, wala talaga magagawa dito at yung Team Spirit, they are totally prepared after no Tormentor dito ng BP. Duguan pa halos lahat ng BP. Oo, ang Kumukuha ganda ng rin. Tormentor. Ang ganda rin Commons to ng center doon. Tatlo yung Cataclysm, sabog na sabog. Yung vacuum ito, that wall nga, wala nga nagawa eh. Derman ng vacuum, center lang. Muntik pang hindi umabot doon sa wall. Dire's top tower. Tapos, tatlong heroes pati sa inyo. May Aegis pa rin yung Spirit. Push ulit to. Tapos, with that fight, nakakuha na rin ng Hex yung, ano, yung Invoker din. Ito namang Centaur, may magkaka-Aghanims na. Actually, Aghanims na yun eh. May data list pa kasi Yatoro eh. Ang dami na. Ito na yun. Ano, last fight, GG. Pag natalo ulit yung BP. Solo kill pa 32 yata to. minutes pa tayo na, 32 minutes. Solo kill nga to. Solo meal. Yes. Walang BKB. Wala eh. Arayin mo. Hindi naman pa ng tornado. Ayun, pero buta good rin thing yung ano. nandito. Pwede! Pwede to! Magkakamali pa si Lard pero may BKB. Sasabihin ni Lard dito, nakahanda na rin ako. Sasabihin ko sana, buhay ka na kasi dumating bigla yung ano eh. Dumating bigla yung Tiny. Tiny. Kamali pa nga si Lord dun eh. Hindi niya nagamit yung meteor hammer niya pagka-tornado. Pwede niya set up yun eh. Yung ages ni Yatoro dito may 1 minuto pa. So, still, Are fortified. kayang-kaya pa rin dito kumuha ng First Roshan tower. lang yun, no? Mm. Ang dami nilang napala sa first Roshan. Ubus lahat ng outer towers.
2 team fights or 1 yung nakuha nila tapos may kasama pang tier 3. The Great Wall of Virtus Pro. Inaantay na lang dito na mag-expire. And the vacuum is good. Spike lang, tapos na. Yan lang. Mawawala na in a second. Dire's middle barracks. Wala, hanggat patay yung case, wala silang pampatay sa TA. Okay. May ages pa eh. 18 seconds for his Aegis. Ah, Dito, nag-proc yung back to- Templar. Yung creeps parating na They're ulit. just waiting for the Aegis to expire. It'd be fatal if matatos dito si Yatoro, pero hindi papayag nga dito yung Team Spirit. Tsaka gusto ko rin yung magiging next item ni Yatoro. Mag-BB play siya, counter against dito sa ano. Sa Kez. Radiant are scanning. Ang lala ng extreme. Rage quit ang putek. Ay! Diyan ako. Alam ko na talaga yung extreme. Ganun talaga sila. Sino makalaban na extreme? Di ba nung nagcast tayo na tayo ba yun? Hindi 2 ata. kills lang sila, bigla nag-GG. Hindi ako yun. Si Rapin. Ang lala, ganun si Xiaobet, guys. Iwas na kayo dyan. Ako po, may mababurst na naman sa kanila. Yung Phoenix. Patay yung Phoenix sa likod. Nagamit yung egg. Aabutan sana ng Avalanche pero may BKB. Hindi Ice na Path, kagalaw. Macor Fire. Tornado onto 2 EMP. Ahag. Maaga lang yung EMP dito pero the good thing hindi na napita si Larl. Pero yun na, nagamit na dito yung egg ni Fly. Magkasabi kasi yun eh. Baba nung tornado tapos sabog ng EMP. Uy, sakit na pala dito ng Jakiro. May Ah, organisms na. Kaya kailangan pagkalipad nung tatama na tornado mo, EMP kagad. Para pagkababa, sakto yung ano. Sakto yung sabog. So, may BKB pa si Yatoro. So, nasa front lines na siya. Cover lang sila. Yan, taking it slow. Antayin lang yung creep. After ng attempt nila na ito, may B-play na tong TA. Dininay ba yun? O na ano lang? Doon sa Jakiro. May Jakiro. Gaanat ang opening dito ha. Itong Team Spirit ha. Isang charge in lang and I think this is the last team fight. Let us check the buybacks. Si Fly. Oo, nag-iba tsaka siya si ng Abed item. lang meron. Sino? Yung TA, hindi siya nag-B-play. Nag-sweep blink siya. Ito yung nag-B-fly. Yung Kez. Kaso wala rin kung hindi kayo makakaporma ng maayos sa fight. Lalo na kung kayo yung nauunahan tapos na sinasalo mo yung cataclysm ng buo. Tayo lang muna sila, no? Naku, lalabas dito sa lungga itong VP. Dire are scanning. Si Collapse, palaging ganito nakukuha niya ng neutral, no? At armor lang, eh. May mahuhuli ba sila? Si Panto yung ata ang makikita. Hindi abot. Abot, boss. Toss back. Sa Gusto PA. nila dito Uy, agad. aray! Pero Collapse using his stampede para ma-reposition lang with the stun. Cataclysm. Inabot pa si Saberlight. Hindi nakapag-execute ng kanyang backing into the wall. And takbuhan na nga ito. Si Fly lumipad. Literal. Dog. Isang tira na lang dito para sa Kayatoro. Gusto sanang isay blade traps. Pero that's it. Tatlong heroes ang nawala agad kapalit Ang lang sakit ng nung- Jakiro. Ang sakit nung Psyblade kanina nung tumama sa Darkseid, kalahati yung buhay. Sa bagay, pure damage kasi yung Psyblade eh. Ini-ignore nun yung armor mo, kaya mas masakit usually yung ano, yung Psyblade compare mo sa normal attack niya. Tumatagos. Tagos. Sakit Ang talaga. counter lang naman kasi sa pure damage, kailangan mataas sa HP mo eh. Kaya ang sakit nung ganyan, yung Cataclysm, ganyan mga pure damage. Wala kasing counter. Hindi mo maka-counter ng Crimson ng 5, wala. Ito na. Yung push dito, Mike. Dire's middle barracks has fallen. And secure lang muna sila dito and they know. Dire's top tower Paboy na kasi yung dalawang hero ng BP, tapos yung Roshan, alam din, nila paboy na. Kasi meron silang TA, Templar. eh. yes, yung innate ability niya. Yan. So, 24,000 net worth ang lamang dito ng Team Spirit. Wala, sobrang ano lang sila, textbook Dota lang. Hindi sila ganun ka-pressured, less mistakes. Somehow si Larl dito gumana, no? Hindi siya nagkaroon ng mga blunder moves. Yung mid siguro yun, yung mid. Lalo na muntikan siya eh. Nung tumulong lang yung Jakiro.
Alam na alam ng Team Spirit dito mga bossing na mabubuhay na yung Roshan for less than a minute. Tapos di mo susulit yung B-play. Parang yung B-play wala pang more than 5 minutes. Makaka-counter agad ng MKB ng TA. Dire's bottom barracks are under attack. Punot na rin ni Collapse. Overwhelming blink. Ito, full slotted invoker na. Kulang na lang sa kanya dito. Tanggalin lang niya yung ano dyan. Yung eh. Aghanim tas Octarine. May aganin na. Hindi Yeah, masyado yung bilin. consume. Okay, consume Pag na. ganun, palitan mo na ng refresher. Yan din, Repressure Octarine. Sabog ang mukha mo talaga dun, double katak. Tapos buhay mo, less than ano lang, 2-5. Alam na ng Spirit dito na bahay na yung Roshan na, pero nakaabang dyan ang VP ha. Ayun, And ang also KB si na rin. Demado is gonna check the Roshan. And aware na yung dalawang teams dito ng up ng RS. So magra-wrap around ang Team Spirit. Check lang muna sa loob dito si Yatoro. Inaagro nila para ano, para hindi mag-go ng spirit tapos mapilitan bumaba. Okay, Naku, pumasok, pinuli. collapse, cataclysm. Patay agad dito yung Tiny at duguan pa dito. Etong Phoenix. Dalawa agad ng support mabibigyan sa side ng BP habang si Ru trying to cancel out all the illusions. Dito sa vacuum into the wall. Dilipat na yung Roshan sa baba. Kaya? Hindi kaya. Wala silang pamigil eh. No, nag-roar pa. Ayun, mas low. Wala na. Dinadaan sa side blade. Papadanan niya ng papadanan ng side blade to. Tama ba? Hindi. Hindi, kala kasi inunahan lang To ano nila. na, to ano nga yan? Mas nakakapagod din ganun. Team fight na lang sila dito or anticipate na lang sa mga gugustuhin ng Naku VP. po, kumuha ka pa ng ano. Okay, si Lar nandito ha. He's gonna pop the BKB habang si Collapse setting up for that Nice. stun. Abed evading BKB will be popped. Ru Sabog. dito hinahabol ng Ember. Pero eto na, nilakay na sa kariton. Eto si Templar Assassin. Pagkatapos nun, si Abed na lang yung natira. Good searing chains into 3. Patay pa Pero rin. that is a Sakto. dead Ember mga kaibigan. At Sunod-sunod yan. sasabihin na natin dito kung may magagawa pa ba ang BP kasi dito na nga si Larl, nahuli pa nga nila. Good Apatos No from hits. Hellscream pero that's Yatoro going for the triple kill. This will GG. be the ultra mga sir. Going for the rampage. Pag tinamaan ang tornado, Tinamaan pwede nga. bago tapusin. Maganda to ha. Wala siyang Icarus time and that's gonna be the rampage for Putik. Yatoro. So bago mo ka GG, pwede na itawag. Huwag na nating ano. Huwag na nating pahirapan ang ating sarili. Ayun na nga, alam na alam nila this game. Hindi na nila kaya kumambak pa in that state of game. Siyan, hindi to like pangit yung drop ng BP. Hindi. It's more of a team composition talaga na they have the better player. Oo nga, yun yung sinabi natin na parang textbook Dota lang dito yung ginawa ng ano ng Team Spirit. Ano lang talaga sila, less mistakes. Tapos Eh, nagkaroon we din kasi secure the ng game. ano, nagkaroon kasi ng mga highlight na rin. Highlight play, lalo na yung sa mid, di ba? Yung mga double stun, yung agaw ng cataclysm, di ba? Doon din medyo ano eh, na disrupt yung momentum ng BP. Tsaka yung dalawang ano talaga, yung nabati ko na dalawang beses kang mamatay ng sunod December Spirit, mawala ka talaga. Oo nga eh. Pero diba, tingnan mo, 7-6-7. Score nung napasok mo pa, pero maintindihan naman Ember. natin na gano'n naman talagang isang Ember sacrificial. And si Abed, Oo. din talaga ang play niya, pero hindi naging enough yung Hindi sacrifice ano, nga dito ni Abed. hindi naramdaman yung carry nila. Tingin ko dapat nag-recta BKB na lang siya, tsaka siya nagmante. Nagrekta siya ng BKB, pero yun na nga, yung sinabi mo na dalawang beses siyang napatay. Hindi, I mean, si Kez, di siya naramdaman eh. Kasi nagmanta siya eh. Matap muna siya. Dapat nag-BKB na lang muna siya bago siya nagmanta. Mas okay yata yung ganun. Kasi nag-snowball yung member nila kasi walang katulong eh. Pero kung wala talagang ano, si ano yan, Saberlight yan. wala akong nakita magandang vacuum into the wall setup. Yun na nga eh, yung ano dito, ramdam ko naman si Saberlight bububuhat siya, pero sobrang ano na rin talaga ng Team Spirit. Yung kanilang mga course dito, ang yaman-yaman, and less mistakes lang kay Larl, and that secures the game para sa kanila. Sa game number 1. MVP Natulungan direct, lang. do we have the MVP dito? Natulungan lang natin. ano eh. Bibigyan na lang natin kanino. MVP. Oh, sige, kailangan man yan. Hindi ako Lion. True. Yung mga stun, mga huli ni Ru. Marami siyang ginawa, no? Oh, Para siya yung ano eh. makapag-snowball si Yung Larl, setup niya, napapollow upan din ng setup ni Collapse kasi. Ayun yung kinagandahan nun eh. Oo. Secured talagang sasalihin ng ano ng
BP lahat ng Yeah, damage ng Team Spirit. We'll give it to the both of the players, si Ru at saka si Larl. Kasi si Larl, yung mga highlights niya rin yung pagkuha ng Oo, Tormentor. Tormentor. Sakit nun. Ganda ng ginawa dito ng Team Spirit. That's why they would take the bag in the game number 1 dito mga sir. We still have a game number 2 coming right up. Magbabalik lang po kami sa Kuya Nick.